So magandang araw mga kababayan. Ngayon po ay mag-transplant po ako sa aking punla na ampalaya dahil malaki na po siya. So, kailangan ko na siya itanim. Gawa ng mahaba na po yung mga talbos niya at saka matangkad na po yung mga lawas niya. So ilipat ko na po ito ngayon. Ito mga kababayan ay 500 na puno lang po ito dahil malaki na po yung mataniman nito at saka ako lang po ang mag-aalaga, so mahirap pag malaki dahil ako lang po yung mag-alaga nito sa pag-spray. So mahirap mga kababayan pag sobrang laki ang tanim dahil mag-isa lang po ako. So kaya kunti lang po yung aking pinunla na ampalaya dahil may kamatis po rin ako na punla. So ito yung kamatis ko na punla, 1,200 na puno lang po ito dahil nakapagod mga kabayan pag mag-isa ka lang at malayo yung tubig ko na pinagkukunan. Mahirap maghakot sa tubig sa pang-spray nito. So maliit lang po yung aking tanim ngayon dahil hindi maganda yung panahon. Papunta po tayo sa taglamig, sa tag-ulan. So marami pang bagyo mga kababayan na parating. So hindi ko nagtanim ngayon ng marami o malaki dahil mataas po yung Rex sa farming ngayon dahil sunod-sunod po yung mga bagyo at hindi maganda yung mga panahon. Hindi tayo pupunta ng sa mga kababayan, papunta po tayo ng tag-ulan. So ngayon mga kababayan ay papunta po ako ng aking taniman ng ampalaya. So maglilipat po ako ng punla ngayon ng umaga dahil wala pang init. So mas maganda ngayon wala pang init at saka pag hindi matapos ngayon sa hapon naman ulit ito itanim dahil ang ampalaya pag sobrang init mo itanim, so malalanta siya. So kailangan natin magtanim ng umaga pa or sa hapon. So let's go mga kababayan. Ito po ang aking area mga kababayan, no? Pagtaniman ng aking ampalaya. So yun ang aking ampalaya na dinala. So ang aking area ito po ay kamatis po dati. So mag-intercrop ako dito ng ampalaya dahil yung kamatis ko ay papatay na po ito. Yun po. Para sulit po yung mga poste mga kababayan. So taniman natin ng ampalaya para mapakinabangan natin ulit yung ating mga tali at saka yung poste. So yun lang ang purpose mga kababayan pag ganito yung kamatis. So doble po yung ating pwedeng itanim nito dahil matagal po ito bulok ang ating mga poste or kawayan na ginagamit. So 2 years po ito mapakinabangan mga kababayan dahil 2 years po ito mabubulok yung ating mga poste na kawayan at saka yung mga tali natin. Kahit 2 taon po yan, ang yung mga tali na ito ay matibay pa po yan. So ngayon mga kababayan, so mag-ampalaya tayo dito para makabawi tayo dahil yung kamatis ko dito ang daming nasisira nito at konti lang po yung bunga nito. So maliit lang po yung harvest ko dito mga kababayan at saka nadali lang siya na mamatay dahil sa lakas ng bagyo at sama ng panahon na nakaraan.
So nakailang harvest lang po ako dito. Yun o, nalalanta na yung, natutuyo na yung mga kamatis. So dito na po ako mag intercrop para makabawi naman sa aking puhunan sa kamatis, kasi po malaki-laki po yung puhunan ng kamatis. So hindi tayo nakatama ng magandang presyo noong nakaraang buwan. So diniligan ko po ito na muna ng tubig mga kababayan dahil para hindi siya matutuyo. Bigyan natin ng tubig. Dahil mainit ngayon dito mga kababayan, walang ulan. Sana sa hapon ay umulan. So niligan ko na lang tubig bago itanim mga kababayan dahil tuyo pong lupa, para kahit papaano, kahit 2 araw po ito hindi diligan bago pagkatapos ng tanim, ay hindi po ito malalanta mga kababayan dahil malamig naman po yung lupa at saka nasa ilalim na po ng kamatis yung ampalaya nating tanim. So makubiran po siya ng mga kamatis. Ito po yung kanya mga kabayan, konti pa lang yung gamot niya, yung ugat niya, kasi dapat ito mga kabayan 15 days ito bago itanim. So pag 15 days kasi mga kababayan, ang haba na po yung talbos niya. So pag mainitan siya, pag itanim mo siya, pag mainitan siya, natutuyo yung mga talbos niya, ang yung katawan niya, dahil sobrang haba ng talbos niya. So pangit pag sobrang haba ng mga kababayan. So kunti pa lang yung ugat niya, itanim ko na to at ganito pa lang ka liit para diretso po yung tubo niya mga kababayan. So ganitong purpose niya mga kababayan. Puro yung standard nito mga kababayan sa ampalaya is 15 days bago i-transplant. So 10 days or 12 days ay pwede na po i-transplant yan ampalaya mga kabayan, para maganda yung tubo niya at saka diretso yung laki niya, dahil pag sobrang haba yan may tendency mababali daanan ng mga manok or anumang hayop. So mababali siya pag sobrang haba. So ganito lang ka haba yung buwan niya dapat itanim para mas malusog siya at diretso yung tubo niya at hindi siya magagalaw ng kahit anong hangin or mga hayop. So ito na mga kabayan, itanim natin. So dito ko po yun itanim sa gitna ng kamatis para hindi siya mainitan mga kababayan. Ang distancing pala sa aking pagtatanim dito mga kababayan ay 1 meter. So sa ibang lugar digkit yung pagtanim, pero dito ay 1 meter po yung standard ko na pagtanim. So yun kailangan mga kababayan sa ampalaya talaga na hindi digkit para maka-spread out po yung kanyang mga lawas po mga kababayan. Kasi po pag igkit po yung pagtanim, mabilis po yung kapal sa taas po, kasi yung ampalaya kailangan talaga yung malawak na